Тили-тили-бом, кричит ночная птица. Морозы побрались в том, тем, кому не встреча. Sa pamilya ko, ako na lang yata at si Papang may tuturing na normal. Nanggaling si Mama sa angkan ng mga witches. Hindi yung kagaya nila Harry at Hermione na umaavada kedavra. Literal na nang kukulam. Ito yung kaya magdala ng sakit sa host, or worse, death. Pero hindi nakuha ni Mama yung tinatawag na karunungan. Hindi ko alam kung sinadya niya o talagang nabigo siya. Pero noon, meron siyang kakayahan sa pagtatawas, pero wala siyang kakayahan mag-inflict ng pain sa tao. Kaya kami mga anak niya ang parang naging kapalit. 8 kami magkakapatid. Ako ang pang-5. Nakuha namin yung tinatawag na karunungan nung isa-isa kaming tumungtong sa ika-5 taong gulang sa pamamagitan ng paghihiwalay ng mga spirit namin sa katawan. Wala naman ibang naging espesyal sa akin bukod sa nagbukas ang third eye ko. Kaya yung sa mga kapatid ko na lang yung isi-share ko. Si Ate Rowena na panganay sa amin ay meron tinatawag na krus sa dila. Yun yung kapag nagsabi ka ng isang bagay sa isang tao, tiyak na mangyayari ito sa totoo. Nakakatuwa, lalo na kapag sinasabi niya makakapasa ako sa exams ko. Pero nakakatakot din. Isang beses, nahuli niya ng bababae yung boyfriend niya. Lalo siyang nagalit nung nalaman niyang tropa din nila yung babae. Siguro mga 3 araw na yung babae, tuloy-tuloy na dinudugo yung pagkababae niya, kaya sinugod na ito sa ospital. Kaya naman niya kontrolin yung kakayahan niya, pero kapag saturated ng emotion niya, wala ka nang magagawa. Isang beses pa nga, may nanghipo sa kanya sa jeep, sabay takbo pababa. Kasama niya ako noon. In one blink of an eye, yung lalaki, nabunggo ng tricycle. Ewan ko lang kung anong nanglagay. Si Ate Maricel naman yung kasunod niya. Siya yung pinaka-introvert sa amin. Masikreto ganun. Palakaibigan siya sa mga hindi nakikita. Pero walang ligtas sa mga mata ko ang kaibigan niya. Meron siyang kaibigang itim na duwende. 2 kasi ang klase ng duwende. Yung puti, pero hindi literal na puti. Kaya lang puti ang tawag doon kasi maliwalas ang itsura nila at hindi nakakatakot. Yung itim naman, literal na itim. Pero hindi ako racist ha. Seriously, itim talaga sila. Maliban na lang sa mga mata at kapag gumingiti ito. So yun nga, may kaibigan siyang itim na duwende na ang pangalan ay Tim. Siya lang yung nagbigay ng pangalan. Itong si Tim yung nagtatago ng mga gamit-gamit sa bahay, lalo na kapag nagtatalo noon si Mama at si Ate Maricel. Isang beses na rin nakita dati ni Mama si Tim. Sabi niya, nakakatakot daw maging mangkukulam si Ate Maricel kasi pwedeng-pwede niyang itali ang kaluluwa ng sino man sa itim na duwende. Pero sa totoo lang, dahil kay Tim, kaya sabi ni Mama, swerte daw ang bahay namin. Si Era ang sumunod. Pandak ito eh. Mas matanda to sa akin, pero mas patangkad ako sa kanya. Kaya hindi ko nga siya tinatawag na ate eh. Oy, joke lang yan. Yan yung nagpapaaral sa akin. May kakayahan si Era sa pagkilatis ng tao sa hindi tao without the traditional way. Di ba ang usual na palatandaan natin para malaman kung totoong tao ay yung pailalim sa itaas ng upper lip?
O kaya naman, kung diretso tumingin sa mga mata natin kapag kausap natin, o yung masalimuot na paraan na pagtuwad para makita yung totoong itsura ng aswang. Para kay Era, may espesyal na hangin na umiihip sa isang nilalang na nagbabalat kayong tao. 2013, umuwi kami sa Romblon, kasama yung boyfriend niya. Tumawid pa kami sa kabilang isla noon, para makapunta sa venue ng kasal. Si Kuya Carlo, na boyfriend ni Era, may kausap na magandang babae sa labas ng simbahan. Iba yung ganda niya, promise. Pati nga ako parang nabamagnet dun sa babaeng kausap ni Kuya. Tapos biglang nakita ko si Era na kumakaripas ng takbo. Malamang di hamak na mas maganda sa kanya yung chicks. Bigla ba naman binuhusan ng tubig yung babae? Nagalit tuloy si Kuya Carlo sa kainasal ni Era. Pero itong babae, bigla na lang nawala. Wala naman alam si Kuya Carlo sa ability ni Era. Pag-uwi namin, malamang namang kaulit. Yung mga kasama namin, napagkasunduan ng mga isda muna kasi bigla na lang dumami yung mga isda na natatanaw namin sa dinadaanan namin. So tumigil kami sa gitna ng dagat. Payapa naman yung alon, tapos yun, naghagis na sila ng lambat at naghintay. Maya-maya, parang may mga maistang malalaki na bumabangga sa ilalim ng bangka. Yung lakas ay enough para mapagalaw yung bangka, samantalang yung sinasakyan namin ay kaya magdala ng 10 tao. Pagkatapos, inangat yung lambat. Pagkaangat, wala ni isang isdang nakuha. Yung lambat pati, buhol-buhol. As in binuhol-buhol. Maya-maya naman, yung alon parang nag-iiba. Di ba kapag sa dagat nagbabounce ang tubig? Pero nung oras na yon, nagmistulang ilog dahil biglang nagkaroon ng direksyon yung tubig. Ang ginawa nila, pinagpatuloy nila yung direksyon na alam nilang papunta sa islang pinanggalingan namin. Nakakamangha lang kasi ang direksyon namin ay opposite dun sa flow ng tubig. Parang illusion. Sabi ni Era, Serena daw yung may gawa noon. Ang sumunod ay si Myra. Halos kakambal ko na to. Gupitin lang yung mahaba niyang buhok tapos lagyan ng konting bigote. Matanda lang siya sa akin ng 1 taon. Di kami mapaghiwalay nito ng mga bata kami. Hanggang natutong magwalwal kung saan-saan. Lakas ng hatak sa mga lalaki eh. Ang dami pang manliligaw. Pero sa totoo lang, nakakatakot din siya. Meron kasi siyang kakayahang i-conceal yung presence niya. Parang invisibility pero hindi. Nandun siya pero hindi mo makita. Kumbaga yung senses mo kaya niyang i-manipulate. Nagagawa niya ito kapag gabi na siya nakakauwi. Tapos lahat kami ay nasa sala. Dadaan siya sa gitna namin pero halos wala kaming kaalam-alam. Si Ate Maricel lang nakakaalam kapag nakadaan na siya dahil kay Tim. Kaya niya rin na hindi mo makita o maamoy kung ano man ang hawak niya. Ngayon siguro nagtataka kayo kung bakit nakakatakot yun. Kunwari, may hawak siyang kutsilyo at sasaksakin ka niya. Hindi mo alam at hindi mo makikita. Kayang-kaya niya rin namang ligaw sa ibang direksyon ng tao. Sumunod sa akin ay si Carla. 2 taon ang tanda ko dito. Ito yung good ship sa family. Best in math, best in English, best in cleanliness, best ng lahat. May alaga siyang 2 sigbin. Pero di gaya ni Tim, wala silang pangalan. Hindi daw kasi effective kahit nabigyan pa ni Carla. As usual, ako at si Carla lang ang nakakakita sa kanila. Itong mga sigbi na to, nakadepende sila sa emosyon ni Carla. Kapag mamasaya si Carla, maliwalas ang muka. Kapag galit naman si Carla, parang dumadami yung mga pangil, tapos lumalabas yung matatalim na 2 kuko na parang pako. Hindi rin magandang nangyayari sa mga nananakit kay Carla na gawa ng 2 sigbin. Siguro mga 9 years old lang siya noon nung may nakaaway siya sa school. Nagagawan sila sa walis. O diba,
Away bata talaga. Hinampas siya ng pandakot sa batok tapos nawalan siya ng malay. Yung classmate niya na yun, mahigit 1 linggo yatang nawala. Sa bukid na hanap sa mismong taniman ng palay at hindi na nakakausap ng maayos. Ako nga nag-away lang kami sa ulam. Ayun yung libro ko na kay Boy Listad, inuud na kinabukasan. Pasalamat na lang talaga ako at hindi rin ako nawala. Sabi noon ni Mama, nakakatakot din na maging mangkukulam si Carla. Kasi ngayon pa lang, may gumagabay na sa kanya. Alam niyo yung mga familiars, ganun ang estado ng relasyon ni Tim kila Ate Maricel at nung dalawang sigbin kay Carla. Sunod si Aurora. Meron siyang kakayahan magkaroon ng glimpse sa past or future. Pwede sa kanya o sa iba. Kaya kapag nagsabi yan sa'yo na, ingat ka kuya, aba, may nakita na yan. Tawag ko nga sa kanya ngayon Cassiopeia. Dahil dun sa Encantadia, kasi malinaw ang mga mata niya. Hindi rin siya lapitin ng mga lalaki, kasi kung minsan, kung ano-ano nang sinasabi. Parang baliw. Pero itong kumag na ito ang pinaka-close ko. Masunurin sa utos at pwedeng suhulan pag late ako umuwi. So sa bunso na namin tayo, si Pring. Sa lahat sa aming magkakapatid, si Pring ang nagkaroon ng ability right after niya makuha yung karunungan. Sa aming magkakapatid, siya rin yung pinaka nakakatakot. Yung ability niya, hindi ko ma-explain. Sige try ko. Parang ganito. Kapag may taong hindi magandang tingin sa amin within the family, kumbaga naiinggit o naiinis, parang nasusumpa niya. Sa totoo lang, wala naman siyang alam sa pangkukulam. Wala siyang orasyon. Wala siyang gamit. Basta't masama na ang tingin niya sa isang tao, sure na tutubuan niyo ng malalalim na sugat at grabe kung magtubig. Wala kaming alam na pangontra sa ability ni Pring. Wala na rin kasi si Mama. Hindi din siya palalabas ng bahay. Bahay-eskwela lang kumbaga. Madalas din kasing suki siya sa gulo. Dati meron kaming kapitbahay na sobrang inggit sa amin. Kahit na kasi nawala na si Mama at si Papay namamasukan lang sa Maynila, tuloy-tuloy ang biyaya sa amin. Kaya ewan ko, grabe yung inggit niya sa amin. Hanggang sa humantong na tinuro niya yung bahay namin na hideout daw ng mga nag-a-addict. Ay grabe, grabing kahihiyan nun. Kasi kami lang na magkakapatid nun, tapos ang daming pulis sa bahay. Wala namang nakita kahit ano. Tawas lang para sa kilikili ang meron. Nalaman namin na yung kapitbahay namin na yun ang nagsabi. Tapos nalaman din ni Pring. Wala pa siya sa isip nun kasi nga bata pa lang. 6 years old pa lang yata siya nun panganahong yun. Yung kapitbahay namin na yun, lumubong pa nga. Pati gilagid niya lumabas sa bibig. Pinatawas kasi wala naman masabi yung mga doktor. Pero ayun, wala din naman lumitaw nung pinatawas. Kaya hindi nila alam kung sinong may gawa. Wala rin naman kaming magawa kasi di namin alam yung pangontra kaya hindi na kami nangailam. Hindi na rin naman lumala kasi nakalipat na kami. Kaya sa aming magkakapatid, siya talagang may kailangan ng malaking atensyon. Kailangan lagi lang siyang masaya. Sa totoo lang, kahit na ganito kami, hindi pa naman kami ganap na mga mangkukulam. Sabi noon ni Mama, may mga orasyong pang ginagawa para mapasa ang titulo ng pagiging mangkukulam. Buti na lang at hindi naging mangkukulam si Mama. Ngayon, hindi na kami magkakasama ng mga kapatid ko. Oo nga pala, in case na nag-iisip kayo, lalaki po ako. Wala pong bahid ng kahit ano. Panglima at uniko iho. Wala kaming kapatid sa labas or what. Si Papa alam ang tungkol sa amin, pero hindi niya alam kung paano namin ginagamit. Sa mga naiinggit at sabi blessings, hindi rin. Magkakapatid kami
at nakakaramdam din kami minsan ng inggit sa isa't isa. Mga tampuhan at mga selos. Normal lang naman yun sa isang pamilya. Sa totoo lang, Catholic kami dati. Kaso nung nawala na si Mama at nagtrabaho si Papa sa Maynila, medyo dumalang na kami sa pagsisimba. Kaya kailan lang, na-convert ako ng girlfriend ko, pati na rin si Aurora. Yung iba kong kapatid, hindi ko lang sure kung naniniwala sa kanya. Pero hanggat pamilya kami, yun ang nag-iisa at pinakamahalagang dahilan para magsama-sama kami at magkampihan. Si Mama taga Sibuyan sila, kung saan kilala ang istorya ni Turang, pero di kami lumaki doon. 2013 nung namatay si Mama, sa hindi man lamang dahilan. Siyempre mula kay Aurora hanggang kay Ate Rowena, ay hindi na kami mga inosente sa mga ganong bagay. Oo, pinakailaman ng tao si Mama. In other words, kinulam. Nakakalungkot na wala na kaming nagawa. Kasi una, hindi namin kilala kung sino. Pangalawa, wala naman kaming alam sa pangungulam. Pangatlo, ayaw ni Mama na mapahama kami. 4 na araw lang binurol si Mama. Yung huling gabi, dumating ang lola at mga kapatid ni Mama. Kung hindi mo sila i-judge sa kasalanang nagawa nila, isipin mong mga successful businesswoman lang sila. Pero kung alam mo kung saan nanggaling lahat ng meron sila, baka mapalayas mo sila sa bahay. Si Lola Corazon, ewan ko paborito kami nito. Kaming 8. Binibigyan kami ng pera, saka asikasong-asikaso kami. Marami ring kwento sa amin si Mama kung anong klaseng mangkukulam si Lola. Wala siyang patawad. Insekto, ahas, pako, graba, mata, lahat yang kaya niyang itanim sa mga kinukulam niya. Si Auntie Rem, or short for Remelin, siya yung bunso na sumunod kay Mama. Dati 5 ang anak niya, pero lahat sila namatay kapalit ng mga palpak na uri ng mangukulam niya kasama ang asawa niya. Kaya ayun, simula nun, hindi niya na ginawa ulit at nagampun na lamang siya. Si Auntie Amy naman, mayaman yun. May 1 hektare silang palayan sa Bukidnon. Mana siya kay Lola. Nakakatakot. Di ko nga magawang tumingin sa mga mata niya kasi parang papatay kahit na nakangiti siya. Nung nailibing na si Mama, nagpaiwan si Auntie Rem para siya munang tumingin sa amin. Si Pring naman, inuwi ni Papa sa Cagayan. Hinatid ko sila Lola at Auntie Amy sa pier. 4 na oras papunta, 4 na oras pa uwi. Dumaan ang mga normal na araw at buwan. Lumuwas ako ng Maynila para may kasama si Ate Rowena sa SJDM sa may Towerville. Kasama rin namin si Auntie Rem kasi pinagbubuntis ni ate yung pangalawa niya. Yung bahay nila nun, bagong gawa lang. May part pa na hindi tapos. Mga 10 PM, may pusang tumalon sa bubong. Tapos mula dun sa pinagtalunan niya, tumalon ulit siya sa kabilang bahagi ng bubong. Ang layo mga boss. Parang napaka-imposible naman na pusa lang yun. Pero di ko talaga pinansin. Kasi mas mahalaga ang kalkulus. Tapos eto na. Matutulog na sana ako. Kaso si Ate Rowena, nagsisigaw. Kasi ang sakit daw ng tiyan niya. Nagising din si Auntie Rem. Para daw may kumakalikot na matalim sa loob ng tiyan niya. Umiiyak si Ate Rowena sa sobrang sakit. Parang napansin ni Auntie Rem kung anong meron sa labas ng bahay, kaya nagpakuha siya ng bolos sa kusina. Pagpunta ko sa kusina, may napansin ako sa kanto ng pader. Para may kulay itim na tumutulo na parang langis na sobrang lagkit. Oo, nilapitan ko at hinawakan. Tapos kinuha ko yung bolo. Pero paglabas ko sa kusina, teka, napansin ko na sa bawat kanto ng pader, may kulay itim na langis na tumutulo. Di tinawag ko si auntie ko kasi iba na tuka ko. Pagkakita ni auntie, sabi niya, "Pucha, wag mo hawakan yan! Dila na kaswang yan!"
Putik! Napabalikwas ako sa pagkakatayo. Pero ako si tanga, dala ng mga napapanood ko sa TV, hiniwa ako gamit ng bolo yung dila. Namura tuloy ako ni auntie. Sinabi ko bang hiwain mo yung dila? Walang epekto yan, tanga. Aray? Pero totoo naman. Dumikit lang yung bolo dun sa langis-langisang dila na yon. Pinakalma ni auntie si Ate Rowena. Tapos pinakuha niya ulit ako ng kutsilyo at hasain ko daw. Habang namimilipit sa sakit, tinanong ni ate kung kilala ba namin ni auntie yung aswang. Kasi alam na, di ba? Pero sabi ni auntie, di raw talaga inaaswang si ate. La, loko-loko rin ito no. Pero sa isip ko lang to syempre. Pagkatapos ko maghasa, parang mawala lang yung presence sa mga impacto sa labas. Tinawag ako ni auntie at pinatulong akong pakalmahin si ate kasi may dugo na nga tumutugulo dun sa higaan. Tapos may kinalkal sa mga gamit namin. Mga bulsa ng pantalon at damit. Wallet, basta ang gulo-gulo niya magkalkal. Doon sa isang shorts ni ate na may secret pocket, may nakuha siyang parang black pearl. Mukhang makinis, pero kapag nahawakan, parang aspalto sa aligasgas. Kumuha siya ng garapong babasagin, tapos may kinuha siyang langis mula sa mga gamit niya at nilagay niya yun sa loob ng garapon. Nilaglag yung pearl, tapos nagbasag ng itlog at nilagay din dun sa loob. Sabi ni auntie, wala na, pero mukhang hindi pa tapos. Akala ko simpleng gabi lang yun na may konting twist. Pero hindi pala. Nakunan si Ate Rowena. Sa ikalawang pagkakataon, wala kaming nagawa. Umuwi muna si ate sa probinsya ng asawa niya para ipagpatuloy ang pagluluksa. Sabi niya, hindi siya matatahimik hanggat hindi niya nalalaman kung sino gumawa nun sa anak niya. Bago kami bumalik ni auntie sa mga kapatid ko, nakausap ko si Aurora sa phone. Si Auntie Amy ang kumulam kay Mama. Nalaman niya ito dahil niyakap siya nito bago umalis. Naiinggit sa aming magkakapatid si Auntie Amy. Una, wala namang karapatan si Mama, pero bakit kaming mga anak niya meron? Pangalawa, nakatuon ang mga mata ni Lola sa amin at hindi sa pamilya ni Auntie Amy. Naisip ko, kaya siguro ayaw ni Mama na mga ilam kami nung naghihirap siya kasi alam niya kung sino talaga ang may gawa nun sa kanya. Pero bakit nga ba kami mapapahamak kung sakaling gumanti kami? Ganito yan. Sa pangkukulam kasi, may dalawang klase ng balik. Kapag naigawad ng isang mangkukulam ang sumpa sa host. Una, yung magandang balik. Makukuha ito kapag namatay ang kinulam. Halos walang nagawa para malabanan yung nangkukulam. Parang yung nangyari kay Mama. Para makuha yung magandang balik, dapat pumunta yung nangkulam sa mismong libing ng nakulam. Di ko na alam sa part na to ang gagawin nila. Ngayon yung ikalawa, ito yung tinatawag na balik sumpa o sumbalik. Makukuha to kapag nalabanan yung nangkukulam. Albularyo o kapwa mangkukulam ang pwedeng gumawa. Matagumpay man o hindi yung paglaban, as long as sa nag-try na naglaban, meron balik sumpa. Ganito yung nangyari kay Auntie Rem. Dito sa balik sumpa, pwede niyang gawaran ng parehong sumpa at idamay ang tumulong. Ito siguro yung kinakatakot ni Mama. Pero ganun din, nakita rin kami ni Auntie Amy, kaya pwedeng-pwede niya kaming kulamin. Alam din ni Auntie yun. Yung black pearl na nakuha niya sa shorts ni Ate Rowena ay kasangkapan ni Auntie Amy para may gawa ng kulam. At yung composition ng pearl na yun ay may kakayahang mag-attract ng aswang. Sa akin palang nasabi ni Aurora, kaya biniling ko na wag muna niyang sasabihin sa mga kapatid namin, lalong-lalo na kay Ate Rowena at kay Pring. Bago mag-start ang second year ko, nakauwi kami ni Auntie Rem. Dito ko nakilala si Lily. Maganda, simple,
at tahimik. Oo na, nainlove ako ganun. Niligawan ko at naging kami naman. Pakiramdam ko, ako ng pinakaswerteng lalaki sa mundo. Shemay, ang corny. Pero bawat araw na lumilipas, parang lumalayo ang loob ko sa kanya. Ewan, hindi ko alam. Parang may nakikita ko sa kanya na hindi ko ma-explain. Tapos yun, 3 buwan na naging kami, ang laki ng binagsak ng katawan ko. Hindi ko pa kasi napapakilala sa kanila si Lily, maliban syempre na walang ligtas yung kay Aurora. Nakita niya na ang mukha sa akin ni Lily. Pero yun nga, napansin ko rin na iba na yung pangangayayat ko. Hindi naman ako kulang sa kain. Sa tulog pa, oo. Hanggang sa isang araw, umuwi ako ng nilalagnat. Nagulat sa akin si Auntie kasi yung init ko hindi na normal. Hanggang sa naramdaman kong parang sinusunog na ako. Putya, hindi ko alam, para akong tinutusan ng tinutusok. Ang init! Ang init-init! Ang ginawa ni Auntie, kumuha siya ng kandila at nilagay ang paa ko sa timbang may tubig. Tinapat niya yung kandila sa timba. Pagtingin ko sa paa ko, lalo na sa hinlalaki, ala, putya hindi pantay. 2 beses kong pinikit ang mata ko para tingnan, pero di talaga pantay. Tumakbo si Auntie sa taas. Habang ako nasusunog na ata sa init at inalalayan nila Ate Maricel at Era. Puro kalabog ang marinig mo sa taas. Tinataob na yata niya ang kwarto ko. Mga kalahating oras, bumaba siya dala-dala ang korbata ng uniform ko. Hingal na hingal. Ang effort sa amin ni Auntie. Doon sa likod na bahagi ng korbata, may parang bulsa doon na maliit, pero hindi talaga ito bulsa. Parang paloob lang siya. May nakita siyang parang sapot na tali. Tapos pinasok niya yung daliri niya doon sa loob noon at paglabas ay merong black pearl na nakasabit. Kinuha ni Aurora yung pearl. Tapos sabi niya, Lily, si Lily yung naglagay. Hindi ako makapaniwala sa mga narinig ko. Tapos bilang nagsalita si Ate Maricel at nagalit. Ano to, lokohan? Kinukulam ka ng syota mo? Auntie, anong gagawin dito? Paano gumante? Nangihina pa rin ako, pero pinilit kong lapitan si Auntie para tumutol. Pero malakas si Ate Maricel, kaya wala akong nagawa. Ginawa ulit ni Auntie Rem yung ginawa niya dati sa Black Pearl. Maricel, walang sisihan sa balik nitong papasukin mo ha? Nawala na bahagya yung nararamdaman kong nakakapasong pakiramdam. Pero di pa rin ako makakilos. Umakyat ulit sila sa kwarto. Nagkalkal ng kung ano-ano. Pagbaba, dala na yung picture namin ni Lily. Ginubit yung part ko. Tapos yung part ni Lily, nilagay niya sa timbang may langis, itlog, at kung ano-ano pa mula kay Auntie na hindi ko alam. Lumitaw si Tim na parang anino lang. Umikot dun sa timba ng 3 beses. Nung medyo faded na yung picture ni Lily, kinuha ni ate at tinapat kay Tim. Parang lumulutang yung litrato. Tapos biglang may sumigaw. Yung sigaw na parang pinapahirapan, tapos hindi ko makilala kung si Lily ba yung boses. Ikaw si Lily? Sabi ni ate. Halos hindi makasagot yung boses na parang nasa paligid lang namin. Mo, ayaw mo magpakilala? Hayop ka? Matapang ka ha? Ang tapang ni ate, sabay hawak dun sa litrato na kalutang at nilukot ito. Sumigaw ulit yung boses. Siya nga si Lily. Kilala ko yung boses niya eh. Nawala yung garalgal kanina. Para akong sinaksak sa dibdib nung narinig ko siyang umiiyak. Background song na lang yung kulang. Yung pagtangis niya, parang hindi niya nakaya yung ginagawa sa kanya. Tarantado ka? Bakit mo ginagawa ito sa kapatid ko? Sagot niya na inutusan lang daw siya. Siyempre alam naming 3 nila Auntie at Aw kung sino ang nag-utos.
At yun ang ayokong marinig ng mga kapatid ko. Sino nagutos? Casual na tanong ni ate. Pero ayaw niyang sumagot. Umiiyak siya na parang nagpapaawa. Siyempre sa aming lahat, ako ang pinaka-apektado sa pag-iyak niya. Gusto ko na nga ipatigil yung ginagawa nila. Ipapakain ko ang kaluluwa mo sa kaibigan ko o sasagot kang hayop ka! Sabay bitaw doon sa lukot na litrato at inabot kay Tim. Na-imagine nyo, itim na figure na may hawak na papel. Nagsisigaw na naman ang boses ni Lily at sumagot ito. Si Amy, yung tiyahin nyo! Sabay iyak ulit. Ayoko na. Alam kong hindi na maganda mga susunod na araw ko noong mga panahon na yon. Nakakainis lang na kami-kami, pamilya pa mismo ang nagpapatayan. 2 araw din akong absent. Pagbalik ko sa school, wala na si Lily. Lumipat na. Ay, naalala ko na naman si Lily, kaya hindi ko maiwasang malungkot. Although may bago na akong girlfriend. Yung ginawa ni Ate Maricel na pati kami nagulat ay resulta ng paglaway ni Auntie kay ate. Kusa lang daw kumilos ang kamay at bibig ni ate, sabi niya. Pagkatapos ng araw na yon, nagkaroon ng witch war sa amin. Diyos ko, hindi ko malilimutan yung mga panahong yun. Yung tipong bantay sarado ako sa mga taong nakakausap ko. Nakakasabay ko sa biyahe, binibilihan ko ng candy, at kahit mga malalapit kong kaibigan. Imbis na pag-aaral ang inaatupag ko, ay puro defense against the dark arts ang natutunan ko. Abangan ang mga susunod na kwento dito sa seryeng ito. Ang inyong lingkod, Yamada. Hello Spooky Dolls, good evening. Before anything else, gusto ko sanang batiin lahat ng mga OFW at mga Filipino immigrants na nanonood at nakikinig po sa akin ngayon. Maraming salamat po. Sana po'y nasa mabuti po kayong kalagayan sa makayong panig mundo na naroon ngayon. At sa mga katuloy ko naman po na dito lang sa Pilipinas, gayon din yung mga taga-ibang dimensyon at taga-ibang mundo na tumatagkilik at sumusuporta po sa Dolls and Spooks, I hope na nasa mabuting kalagayan po kayo lahat. So ito na nga po yung bagong series po na babasahin ko po dito sa ating channel. So ang original title po nito sa Spookify yung pong Yamada and the 7 Witches. Okay, so nung chinek ko po para pa pala ano siya, ewan ko kung binasi niya po ito sa anime. Okay, so pinili ko po na parang ibahin yung pangalan, okay, ng series, and then at the same time yung title ng pilot episode, tama ba yung pilot story, okay, ng series na nga na yun. Okay, so ginawa ko na lang po siyang yung Witches War, okay, Witch War, tapos and then yun nga, ito nga po yung digmaan nga po dun sa pamilyang Mangkukulam. Okay, kasi nga po baka ma-confuse kayo na okay, yung Yamada and the 7 Witches pala is based pala sa isang anime. So dahil doon, medyo nagduda tuloy ako kung totoong kwento ba talaga to. Baka po talagang magaling lang talaga yung writer na kumbaga parang, alam niyo yung parang tinatawag nila na fanfiction. Siguro meron ngang, hindi kasi ako, okay, honestly hindi ako familiar dun sa Yamada and the 7 Witches na anime. Hindi ko alam kung anong kwento tungkol doon. So iniisip ko tuloy baka may kinalaman to dun sa anime na yon, na baka ginawa niya lang ng parang fanfiction based dun sa anime. Pero okay, sabi ko nga dun sa disclaimer nung bago po mag-start po yung storytelling, na wala po akong idea kung base po ito sa totoong buhay or gawa-gawa lang po talaga. So please, wag na po sana tayong mang-bash, wag po sana tayong mag-isip pa ng kung ano-ano. So hindi ko naman po kiniklaim na totoo po ito, hindi ko din po kiniklaim na fiction. I-enjoy na lang po natin yung kwento. Kasi nga po, wala rin naman po tayong way para po malaman kung totoo ito o hindi. Pero ang isa sa mga reasons din kung bakit parang napag-iisip ako kung totoo ba to. Okay? Kasi dun sa kwentong ito, may mga nabanggit dito na parang yun sa may mga medyo may kaalaman. I'm not saying na marami akong kaalaman kasi nga sa base nga sa pagbabasa ko nga ng mga kwento na sinasabit sa atin din, nakakapag-research din naman tayo kahit paano. Yung pong mga ibang mga sinabi niya po dito ay meron din pong base sa katotohanan. Like yung sa sumbalik nga po at saka yung balik. Okay? Yung magandang balik. Okay? Pero
later on, i-discuss po natin yun. Pero yun nga, kasi nga po mayroon parang katotohanan din eh. So, I'm thinking na baka ito kasing writer na to ay medyo skilled lang talaga. Okay, talagang skilled. Hindi pala medyo. Talagang skilled lang po talaga tong writer na ito na parang naglagay po siya ng mga totoong mga facts, okay, yung base sa totoo, dun sa kanyang kwento. Kaya naging parang believable nga po talaga yung kwentong yan. Okay, so, making sense? Okay, hope so. But anyway, itong kwentong ito ay parang ito yung mga wini-wish ko na ganito yung nasulat ko, okay? So, ito kasi yung mga talagang type ko. So, honestly speaking, ako po, okay, kung talagang papipiliin ako kung ano mas gusto ko, between yung mga tungkol sa aswang na kwento o tungkol sa mga mangkukulam, mas preferred ko po yung mga witch stories. Tungkol sa mga witches, mga mangkukulam, mga sorceress, mga babaylan. Okay, so, ayun. Okay, pero gusto ko rin naman yung mga aswang stories. It's just that, kung papipiliin ako na kung ano yung mas matimbang po sa akin yung mga kwentong mangkukulam. Okay, but enough of that. So, let's go ahead and discuss the story. So, ito nga pong kwentong ito ay tungkol nga po sa isang pamilya ng mga mangkukulam. Okay, so namana po nila yung pagiging mangkukulam nila mula sa kanilang nanay. Okay, so itong kwentong to, according dito ay meron po silang tinatawag po na parang pagbibigay ng karunungan. Okay, so mangyayari doon, pag nag-reach na sila ng 5 years old, doon na ma-activate yung kanilang power. So, this is not like yung mga usual na kwento natin na kapag naging adolescent na sila, kunyari, pag sa babae nag-menstruate, and then kung lalaki siguro, umabot at a certain age, sa kanila makukuha yung powers, usually mga teenager. Dito, bata pa lang, nakukuha na nila yung powers nila. Which is, in my thinking, mas maganda, kasi at least, hindi yung tipong biglaan na, okay, teenager ka na, medyo marami ka ng iniisip sa buhay na mahihirapan ka na mag-adjust para dun sa power mo. Whereas kung bata ka pa lang na nakuha mo na yon, so mas madali yung adjustment para sa'yo. Okay, makakapag-train ka. Okay, dun sa magkakapatid, si Yamada yung pinaka, hindi masyado gifted. Okay, let's just put it that way. Kasi sa kanya, although yes, maganda rin naman yung third eye. So nakikita niyo yung mga bagay na hindi nakikita ng mga karaniwang tao, ganyan. Pero, kahit paano medyo common na rin yun. Yung may mga third eye naman na hindi naman sila necessarily mga witches. Okay, pero itong mga kapatid niya, yung mga talagang special. Kaya napaisip tuloy ako, parang charm din tong dating nito eh. Kasi may mga special powers sila. Hindi lang yung tipong, okay, marunong ako mangkulam yan. Okay, so common yun. Pero sa kanila may mga special kind of powers sila. Yung isa, kaya niyang, yung may parang krus sa dila. Ang ibig sabihin pala nun, lahat ng sabihin niya nagkakatotoo. Okay, so kunyari sabihin niya na yun nga, na siswertihin ka talaga. Kung sinabi naman niya na madadapa ka talaga. So yun ang parang, in a way, magandang power din yun. Okay, kaya niyang, ayun, syempre kaya niyang kontrolin. Kunyari sabi niya, yayaman ako, so baka yayaman na talaga siya or what. So maganda yung ganong klaseng power, pero mahirap din kasi, paano pag nadulas yung dila niya? May nasabi siya na hindi naman niya talagang gustong sabihin o hindi naman niya minament kasi sobrang silakbulan ng damdamin. Kunyari, nag-away sila ng asawa niya. So, paano yun kapag nagsabi siya na, alam mo naman, di ba, pag silakbo ng damdamin na, mamatay ka na sana, ganyan, tapos namatay nga. Okay, so, mahirap naman yun, di ba? Okay, doon naman sa second sister, okay, so ito naman yung may para kakaibang kapangyarihan kasi nga, ang kapangyarihan niya, meron siyang kaibigang duwende. Okay, then duwendeng ito, parang pwede niyang pakiusapan o utusan na gawin yung kanyang mga bidding. Okay? So, yan, pinaliwanag din kung ano yung difference ng puting duwende at saka itim na duwende. So, yung puting duwende, not necessarily na para silang mga albino, yung anak araw na itsura na puting-puti. So, mukha lang silang cute siguro, hindi sila nakakatakot. Okay, yung duwendeng itim, ito yung medyo parang creepy-creepy yung itsura, siguro na itim talaga. Okay, masyadong literal naman, talagang parang negrong duwende, and then itim na itim, and then yung puti lang sa kanilang, yung mga mata nila, and then yung bibig nila, yung siguro ngipin, ganyan, yung puti yung ngipin nila. Okay, pero hindi nga rin napaliwanag dito kung mabait ba yung duwendeng yun or not. Okay, or ano ba to, galing ba saan tong kapangyarihan na to. Okay, and then yung pangatlo, okay, so ito yung parang interesting din, okay, na meron siyang kapangyarihan na makita kung ano po yung mga nagbabalat kayo. Okay, o para sa akin, it's one of my least favorite na gifts kasi parang, okay, well, it's useful in a way na hindi siya pwedeng maloko na, okay, hindi ikaw yan,
nagbabalot kayo ka lang or what. Pero, hindi siya ganun ka-active na power. Alam mo yung parang, kung sa Charmed, okay, so mabalik tayo sa ng Charmed, siya si PB, o yung premonition lang yung kanyang yung kanyang powers. Okay, na, sa akin kasi dun sa Charmed, yung ang paborito kong power dun yung kay yung kay Puru at saka yung kay Piper. Gusto kong mag-freeze ng time and then yung magpa-move ng objects, yung telekinesis nga. Okay. So, yun, yung nakapangyarihan niya. And then yung sa second ay yung sumunod naman na sister, ito naman po yung may kapangyarihan po na magtago o yung i-conceal yung sarili niya or yung mga objects na hawak niya or what. So, medyo delikado rin tong na to, no? So, hindi ngayon ko lang naisip na yes, delikado nga rin pala. So, siya yung pinaka the best assassin. Okay, hindi mo na malayan, nandiyan na pala siya sa tabi mo at pwede ka niya nang tsugiin, papatayin ka na lang niya. So, okay, wala ka na nagawa. Hindi mo na namalayan na meron ka na palang saksak sa dibdib mo, kaya ginilitan ka na pala ng lieg kasi hindi mo na malayan na nandiyan na pala siya sa tabi mo. So, dangerous din yung kanyang and then pwede rin siyang mangligaw ng tao. Alam mo yung tipong parang okay, hindi ka na makakalabas dito habang buhay ka na maglalakad dyan sa gubat. Parang mga ganong kasing mga bagay, okay. And then aside from that, yung sumunod naman sa kanya, okay, ito naman nga si ano pangalan nito? Si Yamada, okay. Si Yamada, yung third eye lang yung kanya. Or baka kasi hindi ko pa nababasa yung rest of the series, nag-skim lang ako para nga ma-surprise din ako. Pero yun nga, ang sabi niya, ang powers lang na meron daw siya yung third eye. So nakakakita siya namang hindi nakikita ng karaniwang mata. Then yung sumunod naman sa kanya, okay, so ito yung parang medyo kakaiba rin yung kapangyarihan, so meron siyang sigbin, okay, so alam naman natin, okay, for sure, kung ano po yung mga sigbin, okay, sila yung parang pwede rin, parang familiar nga rin, pwede silang sumunod sa mga utos na ibibigay mo sa kanila. So very cute, okay. Okay, then yung sumunod naman doon, yung sa may-ari nga ng sigbin, okay, so meron naman siyang kapangyarihan para naman sa yung makita nga yung hinaharap at saka yung nakaraan. So ito yung nga yung parang premonition at saka precognition siguro, and then yung yun nga, ano ba yung tawag dun sa premonition? Alam ko kasi premonition is yung sa future. Precognition yung mga bagay na nangyayari ngayon na hindi mo naman alam dapat na so yun. Tama yun ba yung sa past? But anyway, enough of that. So, kung ano man yun, yung nakapangyarihan niya, kaya niya manghula. O hindi nga hula, kaya niya sabihin ko ano yung mga nangyayari or nangyari. Okay, so, useful din yung gift na yun. So, perfect siya para, yun nga, makapanghula nga siya na maging kapalaran ng bawat isa. Then, yung last, yung pinakamatindi talaga. Okay, nakapangyarihan sa lahat. Okay, so, ito na nga, yung kapangyarihan na, tawag nito, kapag nagalit ka sa isang tao, automatic itong taong ito ay magsasuffer. Okay? So, kunyari, galit ako sa isang tao, hindi ko na kailangan ng orasyon, hindi ko na kailangan mag herbs, o gumawa pa ng spell or what. Agad-agad. Okay? So, may mangyaring masama sa kanya. So, maaaring tubuhan siya ng mga sugat sa buong katawan niya na nagtutubig, yung lalaking bibig niya, lalubo yung tiyan niya, o kung ano man yung gusto kong gawin sa kanya na tipong karapat-dapat na maging kaparusahan niya. So, yun yung mangyayari sa kanya. Now, ang question ko sa inyo is, kung kayo yung may ganitong klaseng mga powers, kung mamimili po kayo sa 8 na siblings na ito na may mga powers, so alin po dito yung gusto ninyo? So, paki-comment na lang po down below kung ano po yung gusto ninyong maging kapangyarihan doon. Okay, pero yung kwento nga ito, iikot nga po dun sa War of the Witches. So, ang ka-war po nila, yung pong Tita Amy nila. Na itong Tita Amy nila ay medyo inggitera. Okay, so, selosa, ganyan, nagkiselo siya dun sa affection na pinapakita noong nanay niya, okay, dun sa mga apo, okay, na sila nga. Okay, so, hindi ko naman maintindihan dito, no? Kasi nga parang ba? Sa edad mong yan, nagkiselos ka pa? Grabe. Okay, at saka isa pa na walang sila, kinulang mo na nga, okay, kinulang mo na nga yung nanay nila. So, hindi ko alam kung ano bang sobrang nagawa ng masama ng kapatid mo para patayin mo siya or what, pero siguro gano'n na lang talaga yung nagagawa nga ng matinding selos at saka inggit. Okay? Kaya kayo guys, alam ko hindi imposible talaga na hindi ka mainggit kahit once in your life sa ibang tao or what. Pero syempre, i-try yung i-restrain yung sarili niyo, yung iwaksin niyo hangga't maaari. Kasi nga remember, may mga blessings ka rin naman sa buhay mo na wala sila, I'm sure. So, i-cherish mo yung blessings mo. Imbis na mainggit ka,
why not cherish what you have, and then kung talagang may gusto siya na gustong makuha, then work for it. So hindi naman ibig sabihin na kailangan mo siyang sirain or tanggalin sa landas mo totally para makuha mo yon. So ano bang meron siya na talagang gustong-gusto mo, hindi naman siguro bagay na talagang ikamamatay mo na hindi makuha, di ba? So wag tayong ganyan. Okay, remember, karma is a bitch. Okay, kapag gumawa ka ng masama, malamang sa malamang babalik sa iyo masama rin. Pero ganun din naman kung gumawa ka ng kabutihan. So, malamang sa malamang, kabutihan din yung babalik sa'yo. So, might as well, kabutihan na lang yung gawin mo sa kapwa mo. Okay? So, ayun po. So, very excited po ako dito sa series na ito. Pangunahan ko na po kayo na ito pong series na ito ay created 3 years ago sa Spookify. And then, ito pong series na to ay hindi po yata na ito natapos. Natapos po siya to a certain extent kasi may parang book 2 po ito. Din yung book 2, parang hindi po siya natapos. So, isa sa mga purpose ko rin dito, baka po sakaling kapag binasa ko po siya dito sa YouTube, okay, baka po yung pong writer, yung pong sender, maano po siya, parang maano po siya, ma-call yung attention niya, and then sakali ay matapos niya po yung kwento, okay, dun sa book 2, para po ma-share nga po sa inyo, hindi malaman natin kung ano yung naging ending, kung ano ba yung naging finale nga po nitong kwento nga po nila ng pamilya niya ng mga mangkukulam, and then kung ayun nga, na-resolve ba yung issue, and then kung ano na ba yung nangyari after that. Okay, so ayun po, I hope na you enjoy the story. Ako po totally nag-enjoy talaga ako sa kwentong ito, kahit nagsisimula pa lang tayo, pero mukhang promising yung story. Mukhang marami talaga tayong kapanapanabik na bagay na lalaman sa buhay nga po nila Yamada at saka ng mga kapatid niya. Okay, so yun lamang po. Thank you so much for listening and watching. Take care always and God bless. Stay fabulous and spooky, spooky dolls. Bye-bye! Bye-bye! Meron ka bang spooky story na gusto mong i-share? Kung ganon, ipadala mo na yan sa dolls@gmail.com. Huwag din kakalimutan na mag-subscribe, mag-like, mag-comment, at i-share ang video. Kung hindi, pupuntahan kita sa bahay mo.